Ayan na po, nagbabangayan na po, nag-aaway na po itong puro mga kakampings, mga kabida na po, dito ho sa impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Ang tinutukoy ko po mga kabida ay ito pong si Senator Antonio Trillanes IV at ito pong si Bam Aquino, ano? Puro mga kakampings, ano? Magkaiba kasi yung kanilang pananaw doon ho sa impeachment po laban kay Vice President Sara Duterte, ano pa, na? Okay? Yan yung pag-uusapan po natin dito sa aking vlog at bago yan, isang magandang umaga po sa ating lahat at welcome po mga kabida sa aking channel. Ito, pag-uusapan po natin ito hong naging bangayan po ngayon sa pagitan po ni Trillanes at itong si Bam Aquino, ano? Gaya ng sinabi ko po kanina, magkaiba po yung kanilang pananaw dito ho sa impeachment po laban kay Vice President Sara Duterte, ano? Pumalag kasi itong si Trillanes mga kabida sa naging pahayag po ni Bam Aquino, ano? Okay, babasahin ko po itong kanyang pahayag, courtesy po ito ng News 5, ano po, no? News 5 Digital. Palagay ko issue siya, ang ibig sabihin, yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte sa mga politiko. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue nung mga kababayan natin. Yun yung naging pahayag po ni Bam Aquino, mga kabida. Totoo naman na hindi talaga ito issue po ng taong bayan, ano? Issue lang po ito ng mga politiko kasi yung mga politiko mismo yung naghahabol kay VP Sara, no? Okay. Nung nalaman po ito ni Trillanes, most likely, baka nabasa po niya ito, no? Yung kanyang pahayag o pahayag mismo ni Bam Aquino, ito yung kanyang sagot po mga kabida. Pumalag po ito, no? Sabi niya, issue ng politiko, patanong yung kanyang sinabi, no? Lantarang pagnanakaw, pagtataksil sa bayan at higit sa lahat, kinabukasan ng ating bansa at ng ating demokrasya ang pinag-uusapan natin dito. Kaya wag na wag mong mamaliitin itong issue ng impeachment kasi napaka-importanting issue ito para sa aming mga magdalo. Yan. Imahimayin po natin yung kanyang mga sinabi po, ano? Ang sabi po niya, lantarang pagnanakaw, pagtataksil sa bayan. May prueba ba itong si Trillanes na nagnakaw po itong si VP Sara? Hindi naman po napatunayan pa hanggang sa ngayon, ano? Kasi patuloy pang nire-recover or iniimbestigahan po ng Commission on Audit, ano? Ito hong sinasabi po nilang paggastos po ng pera mula sa confidential fund po ng Vice Presidente, ano? Both DepEd at saka ng Office of the Vice President. Okay? At in fact, meron ngang inilabas po na unqualified opinion, ito pong COA, na wala kong nakita silang anomalya doon in terms of submission of the requirements, ano? Okay? Tapos sinabi ni Trillanes na lantarang pagnanakaw. Okay? Ano bang ebidensya meron po si Trillanes, mga kabida, na nagnakaw po itong si VP Sara? Yung investigasyon po ng Quadcom? Yun ba yung kanyang basihan? Ano? Okay, ito pa. Pagtataksil sa bayan. Ano po yung grounds po na nagtaksil po sa bayan ito pong si VP Sara? Yun po yung tanong po kay Trillanes. Ano po? Na? At higit sa lahat, kinabukasan ng ating bansa at ng ating demokrasya ang pinag-uusapan natin dito. Bakit? Ano palang nangyari sa kinabukasan ng ating bansa? Sino pala yung namumuno po ngayon? Hindi naman po si VP Sara Si Pangulong Marcos yung namuno po ngayon, ano? Bakit isisi po natin kay VP Sara yung mga pangyayari po ngayon sa Pilipinas, ano? Okay, ito pa. Kinabukasan ng ating bansa at ng ating demokrasya. Bakit? Ano pa lang nangyayari sa ating demokrasya po ngayon? Meron mang pagsikil sa karapatan po ng tao o ng pamamahayag, hindi naman po si VP Sara yung may pakana doon, ano? Diba? Ang administrasyong Marcos, kung meron man pong pagsikil doon ho sa karapatang magsalita laban po sa administrasyon, ang Marcos administration, hindi ho si VP Sara, bakit
ibibigay po natin kay VP Sara yung kasalanan, ano? It's unfair naman po, no? Okay, ito pa. Kaya wag na wag mong mamaliitin itong issue ng impeachment kasi napaka-importanting issue ito para sa aming mga Magdalo, para sa inyo. Magdalo, sa inyo lang 'yon. Wag mong idamay lahat, wag mong idamay yung taong bayan kasi wala hong pinag-usapan na impeachment ang taong bayan. In fact, kung ma-observe mo doon ho sa nangyaring pagpirma ng mga mambabatas po natin sa impeachment complaints laban po kay VP Sara, ano po yung reaction po ng taong bayan? Diba? Galit na galit. Kaya nga, dahil sa galit po ng taong bayan, nagkukumahog po itong mga mambabatas po natin to explain. Diba? Left and right yung mababasa po natin sa online na nagpapaliwanag po itong mga mambabatas kung bakit po sila pumirma. Diba? So, indikasyon yun na natataranta na po itong mga mambabatas po natin. Bakit kailangan po nilang mag-explain kung wala pong effect? Kung walang epekto po itong pagpirma po nila, no? Okay? Kung meron pang epekto ito o wala pong epekto ito sa taong bayan, bakit nagkukumahog po silang magpapaliwanag po mga kabida online? Diba? Yun lang yung kumbaga indikasyon na merong epekto yung pagperma po ng mga kongresista po natin. Kaya wag na wag mong sabihin, Senador Trillanes, na ito po ay issue po ng taong bayan. Kasi walang pakialam ang taong bayan sa impeachment. In fact, ayaw po ng taong bayan sa impeachment. Anong pinagbasihan mo? Yung survey na 41%? Naniniwala ka sa survey? Huwag kang maniniwala sa survey. Dapat maniniwala ka sa actual na sentimento po ng taong bayan. Diba? So, yun po. Yun po yung medyo hindi yung pagkakaintindihan. Nag-umpisa na po silang nagbangayan. I don't know kung ito pong si Bam Aquino ay sumakay lang po dito sa kaguluhan po ngayon. Itong napaka-popular na anti-impeachment sentiments ng ating mga kababayan. Kasi politiko ito tumatakbong senador po itong si Bam Aquino. Alam siguro niya na ito yung pinakamainit na sentimento po ng taong bayan, yung laban po sa impeachment, mga kabida. Okay? So, titingnan na lang po natin kung hanggang saan po saan hahantong po itong bangayan po sa pagitan po ng kampo po ni Trillanes at ito pong si Bam Aquino po, mga kabida. May sisibakin today. Okay, ito si Katunying, malapit ito sa kusina sa Malacanang. Malala nyo yung pinasabog niya na si PBBM ayaw niya ng impeachment. Galing sa kanya yon at kinonparma ng Pangulo na totoo nga. Nag-message ang Pangulo sa mga kongresista na ayaw niya ng impeachment. So ito, another pasabog ni Katunying, kaabang-abang, may sisibakin today. Sino kaya? So, ano ang idea ninyo? Basahin natin sa mga comments, sino kaya itong comments? Ito, Chudy Kayanan, Bautista, yung DOTR Secretary, Bautista. Sino pa ang posible? Kayo, i-comment niyo sino yung posibleng sisibakin. Ito, Des Aklan, sabi niya, yung umaristo kay first cousin, yung mga CIDG sa Visayas, inaristo nila ang pinsang buo ng First Lady, Margarita Cacho, kandidato pagka-governor sa Guimaras. Inaristo ng CIDG personnel sa kasong swindling. Ito. Yan, umaristo kay first cousin. Sino ba?
May clue. Ito, Efraim Valdez. Vince Dizon is the new DOTR secretary. So, Bautista nga. I don't know kung how true itong post na ito ni Efraim Valdez. Pinalitan na. Good job. Anyway, ito pa. Phil Kichoko, the one that leads the arrest of the cousin. So, sige. Hintayin natin. May nabasa pa pala akong comment. Yung, speech writer ng Pangulo, yung speech ng Pangulo sa kick-off rally ng bagong alyansa senatorial slate sa Lawag City, madami ang batikos na natanggap ng Pangulo dahil sa kanyang speech. Hindi daw maganda. Instead na makakuha ng boto, lalo daw ang iba, lalong nakabawas sa boto. Okay? Kung ako ang inyong tatanungin, most likely, yan, DOTR secretary. Kasi personal experience ko ito, hindi maganda ang pamamalakad, lalo na sa NAIA. Naka-experience ako mismo ng yung mga brownouts noon, sunod-sunod sa NAIA. That was January 1 of 2022. Biglang na-cancel ang aming mga flights at buong NAIA, walang flight, nagkagulo-gulo na. Mga pasahero napilitang natulog sa simento. Ang hirap, nakakaya. Nakita ko mga banyaga, foreigner, na nakahiga lang sa simento. Lahat. So, mabuti na lang kami, mag-asawa, nalaman ng aking anak na nurse sa US na stranded kami. Sabi niya, Daddy, mayroong tulugan yan, parang mini hotel. Nakatulog na ako niyan minsan. So, punta kayo sa ganito, punta kami. Yun, tinawagan ako. Medyo mahal nga lang bayad. Mga 5,000 pesos ata ang aming ibinayad. Natulog kaming mag-asawa. 5,000 ba? Yes. At least nakatulog kami ng mahimbing. Paano yung walang pambayad ng ganong hotel sa loob ng NAIA? Di kawawa. Sinundan pa niya ng mga surot, mga daga, worst airport in the world, ang NAIA. Although ngayon, pinalitan na ng bagong management ang San Miguel Corporation na. Parang wala pa rin akong nakitang masyadong malaking pagbabago. Sana ma-improve ang ating transportation department kung totoo nga na ang DOTR secretary ang papalitan. So, mabuti yung ganyan, yung mga non-performing secretaries, palitan kaagad. Ano pa ba ang ko? Ako, isa pa na hindi ako satisfied na Cabinet Secretary, Department of Agriculture. Tingnan mo ang presyo ng bigas. Pagkatapos nilang ibinaba yung tarifa ng imported rice, wala pa rin, mahal pa rin. Rice cartel, nandyan pa rin. So, nag-declare na ng food security crisis. Ibebenta ang mga stocks sa rice stocks sa NFA. Bibili ng 35. Sana matuloy na yun para maibsan naman ang hirap ng mamamayang Pilipino. So, hintayin natin mamaya. Mag-vlog ako tungkol sa sinong papalitang cabinet secretary.